Alam mo, hindi ka naman bibigyan ng ministry kung hindi alam na may kakayanan ka. Hindi naman ito yung, parang okay si maganda mag-bis, bigyan ng ministry. Hindi po ka. Kailangan matuwa ka. Pero pag sinabi titignan mo, hindi ka sinyalis yun na medyo silaw ka pa. At huwag mo asahan na sabihin mo, next month na, hindi na. Baka hindi ka muna bigyan. Kasi isagot mo pa lang, sabit ka na doon. Hindi ka na ng ang puso ng totoong follower ni Christ. Di ba yung mga susunod kay Kristo, sabi, papalibing pa siya. Hindi yun. At may ayusin mo muna siya bago siya sasama kay Kristo. Di ba? Yun yung storya na, di ba? Yung isa na pagkasabi, sunod agad. Pero yung iba, nakos nila yung negosyo ko eh. So hindi naman yung iwanan ng negosyo, pero yun yung basihan na talaga ikaw na kay Kristo. Pagka para kay Kristo, go ka kagad. Kahit mahirap, hindi na maganda kung madali lang yung gagawin mo. Masarap nahirapan ka, tapos natapos mo. Praise God. Di ba nalugod ang Panginoon? Para sa ministry, binibigay sa kanya kasi baka maka-apekto sa kanyang recreation. Meron pa siyang schedule mag-golf, tennis, swimming, or baka may overtime siya. So tingnan ko muna, di ba? Yun eh. So kumbaga, hindi mo priority ang Panginoon pagka ganun. Ikaw yung tipong a sheep that does not follow Christ. Tayo may mga spare time. Kaya nga linggo ginawa yung service kasi yun yung talagang off. Paano nangyaring wala kang time? Ito, Wednesday. Struggle ka dito, pero may time ka sa iba. Paano yun? Mag-out of town ka pala, kaya sabi ko, titignan ko. Pag kinancel. Pero pwede ako, kinancel yun eh. Ganun, di ba? Mas maganda yung hindi ako makakasama kasi may ministry ako. Hindi yung hinintay mo yung nauna mong commitment na kwan lang naman yan, pasyalan. Ito, ministry ito, mag-devotion ka, meron kang magandang, importanteng ministry gawin sa church. Kaya iba overtime, no? Pera yan eh. Isipin mo kung holiday, times sila yun. Wala, hindi ko na alam dito. Sa Saudi kasi, talagang pa nagpa-overtime dun. Magsasawa ka eh. Mga nurses doon. Halos mas malaki na yung sweldo nila, ang overtime nila kaysa sa sweldo. In our text, we will expound it to know if we are really His true sheep. Good sheep or a burdened sheep. Sheep pero burden. Pasaway. After this message, we can assess ourselves kung gaano ba ang time natin na binibigay sa Panginoon, ating Kristo. Panginoon sa Kristo. At ilan ba ang nasusunod mo at ilan ba ang hindi mo nasusunod? Masunod-sunod. Ibig sabihin, masunod-sunod. Gusto mo sundin, hindi masunod. Or hindi makaya, hindi mo na talaga kayang masunod. If you hear a good preaching, it is not because the preacher is good, but it is by the grace of God and with the help of the Holy Spirit. Kaya pag-aaral, kasi ito tip ko sa inyo sa mga bago Kristiyano. Mga kapatid, kung paano mas mabilis kang lumago at matuto.
don't just ask. I don't just ask, I listen carefully and give importance to sa mga guidance and base sa scripture. Tulad ng preaching today, ang rule namin dito, pag ikaw meron kang isang nabasa, i-acknowledge mo yung taong yon na pinaghirapan niya, yung sinulat niya at nagamit mo. Like a certain Rev. Jeff Smith. I acknowledge him. Dahil nabasa ako na nakadagdag sa aking pagka-prepare ng preaching na to. Gusto ko siyang tulungan, support for his contribution by writing sermons, points sa isang Kristiyano, isang Christian site. Kaya kahit tignan nyo, parang kita ko ina-knowledge ko. Dapat ganon. Huwag mong, ako yan. You should acknowledge yung taong pinagkunan mo nun. Wala masama. Ang masama, kinuna mo tao, mali yung tinuturo. Yun ang hindi maganda. At yung pong sermon na yung kinopya mo, hindi naman maganda yun. Kasi, pag ikaw ay nag-aaral, alam mo naman meron kang guard ka sa sarili mo, yung Holy Spirit, kung medyo, hindi naman lahat yan, sakto Merong sakto sa salvation. Pagdating sa church, universal, invisible, instant. Mga ganon. So, lumalago ka, meron palang ganon. Oo nga, dati di ko, may sovereign grace palang baptist, mga Bible kami. Higpit na namin Biglang pinasukan kami ng group. So, nalaman ko, may sovereign grace. Rebaptize? I-rebaptize mo ako, Bible bap ako? And na-explain sa akin ni pastor. So, dito, sa distinctive, ang pinagbasihan ko, yung dati kong church, mali ang sending. Ang nag-send, conference. Hindi church. Mali yun. So, tanggap ko yun, mali. Kasi hindi dapat ganun. Ang nagsisend dapat church, hindi yung nag-conference yung mga Baptist, nag-support sinend. Naging church. Tinanong ko doon sa mga leadership, inamin. Oo, yun nga. Ano problema doon? Malaki. Kasi tinuturo nyo ngayon, tapos inalaw nyo, hindi yung sinabi sa akin. Di ba? So, ganun. So, pagka mali, mali yun. Porkit, Bible book ko basta may mali na, mali na. Yung mga retired na, malalawak ang utak niya, mga retired na preacher, pastor. Tingin kayo dyan. Total, tayo inadoktrinahan. Alam niyo naman kung may mali. Ayan, meron tayong Doctrine of Grace. Meron tayong, dati wala pa nga yan. Distinctive na talaga ang lahi kong pinag-aaralan. Tsaka yung Trail of Blood. Halos nakabisado ka. Kasi sama ako sa Bible study. Tinuturo namin sa mga inaan namin, disciple. Lagi ko sinasama binata pa ako. Kahit anong oras ako umuwi, pwede. Yan, mga yan. Later na, kasi sobrang English na tayo. So, pero dati, hindi yan ang aking stand. Armenian ako Pero nung Armenian ako, hindi ako naniwala na ako'y may partido sa kaligtasan ko. Ganun pa rin Kung na-bless ka sa mga nabasa mo, nasulat, you can share a little help. Alam mo itong mga retired, maraming time to spend with God in hearing His voice. Kaya ang pastor, preferred natin sa pastor, wala trabaho. Kaya dapat ang church, sinusuportahan ang pastor. Kasi mag-spend siya ng time para mag-aral. Kasi pag hindi siya nakapag-aral, hindi malawak, baka maaligaw tayo. So, sabi nga, single nga, di ba? Mas maaari. Kung hindi nyo kaya sawa kayo. Pero si Paul, di ba? Single siya. Wala siyang dilema, di ba? Walang muhatak sa kanya. To spend, wala siyang regular work, kaya the church should support the pastor. Kasi para mas marami siyang time to study the Word of God and correctly lead the flock in a sound doctrine. Dahil kung ang pastor, kulang sa time,
para mag-aral, ang tendency ay madaling makonvince yan sa maling doctrine. At dami ang church, kaya napaka-importante na ang church ay binibigyan ng full support ang pastor. Especially sa financial, lalo na at meron siyang pamilya. Aabot talaga sa punto na he will need to spend time to earn money pag di natin sinuportahan for his family. Ganyan. I'm convinced that we are too easily distracted in the rush of this modern world. Itong mundo na to, napakabilis. AI na. Hindi ko nga alam yung CPT chat. Subukan. In which there are so many choices. There are so many distractions, all demanding our time and our attention. Lahat yan, nagdedemand ng ating time, ng ating attention. My sheep hear my voice, in verse 1, di ba? Malungkot na tayong mga Kristiyano that we only hear what we want to hear. And we often completely tune out, wala sa tono. Yung narinig natin, the voice of the one we call our Lord, out of tune, parang yung radyo pag hindi nakatune yung may hissing sound, di ba? Ganun. Kasi yung radyo nung sa internet, wala na nga eh. Diretso na, kahit saan, may radyo na. Hindi pa kasi uso digital nun, manual. Yung radyo nga sa Baclaran. Cabinet pa yun. Sister Luz, meron naabot yun, pati mga TV, di cabinet. Hindi kaya nakawin. So, auto-search na nga ngayon. Ganun na kabilis eh. We do not take time to hear His voice. Yun ang problema. Kaya easing lang. Wala tayong time. Parang narinig ko. Hindi mo ninanamnam. Sabi nga, wala na daw nag-take note. Maybe we do not really have as trusting in relationship with Jesus. Parang kulang ka sa tiwala. Kaya, di ba? Maring yun. As we may think we have, siguro hindi pa ka pa rin convinced to fully trust Jesus. Meron talaga ganun eh. Di ba? Step by step yun. Hindi ka pa talaga fully nagtatrust sa Panginoon. Paglago naman natin, kaya nagpipray tayo to give us more faith. Ang mga apostol, ganun. Give you more faith. Hindi naman automatic eh, alam mo na, dahil mo na alam. At yun lang pabor, or yun lang gusto mong marinig, ang pinakikinggan mo. Yun ang problema, kaya siguro hindi ka lumalago. How much time do you set aside for the one you call your Savior? You say mo, Lord and Savior, gaano kalaking time ang ini-spend mo dyan? Tanongin natin sarili natin. How much time do you spend with the one you call Lord? Do you hear His voice? Are you tuned in? Nasa tono ka ba? So you will hear His voice. Pag nakikinig ka ng instrumental music, kahit sabay-sabay yan, kung gusto mo, paborito mo yung piano, marinig mo yung piano lang. Kasi ako, gusto ko yung tunog ng piano. Orchestra yan. Pero pinakikinggan ko maiging piano. Ang sarap eh. Lalo yung piano yung... Nung nahilig ako sa mga jazz eh, yung meron magaling sa bass lang yun talaga, pero may kasamang instrumento. Yun yung nag-highlight doon sa... Walang kumakanta doon. Yan ang jazz yung minsan piano. Tapos meron yung harp, si Tadao, Hayashi ba yan? May mga kasabay siyang instrumento, pero yun ang nangingibabaw kasi yun ang gusto mong pakinggan. Focus ka eh. Kahit sabay-sabay yan, nagko-concentrate ka. Kahit ang dami nagsasalta, concentrate ka boses ng Panginoon ng Kristo, ang pinakikinggan mo. Hindi ka na-distract sa iba. Kasi yun ang paborito mong instrument at yun ang paboritong pakinggan. Yung boses ng ating Panginoon through the Scripture.
Ito yan eh. May dalawang naglalakad. Sabi niya, narinig mo yung cricket. Sabi niya, baka marinig, ingay ng traffic. Tabunan na. Sabi niya, tinawa, nagulog siya ng coins. Marami. Nagtingin na lahat. Espera yun eh. Hindi natabunan ng traffic at ingay ng tao yung pera. Kasi isip ng tao, pera eh. Ganyan yan eh. Pero ito kasi yung isang tao ito, mahilig sa mga animals. Kaya yung cricket, pagka mga tunog ng mga hayop, alam niya. Kasi gusto niya narinig yun. Pero iba, hindi mo alam yun, hindi mo na papakinggan. Pero tayo Kristiyano, dahil ikaw ay Kristiyano, pag ang Panginoon nagsalita, narinig mo. Pero yung mga unbeliever, hindi narinig yun. Di ba? Hindi nga naiintindihan ng Bible kahit basahin. So tayo may privilege to hear His voice. And you don't spend time to hear His voice. Oh. Are you tuned in to the voice of Jesus? Do you really seek His voice? What are you tuned in to hear? Yun lang bang gusto mong marinig? Itchy ears, ang sabi. Ang mga itchy ears, yung mga nagpipreach. Kaya lumalaki yung church. Kasi ang pinipreach yung masarap sa tenga. Walang natin pag-usapan yung mga ganyan-ganyan sino, no? Puro lang Christian living. So, itchy ears. No? So, yun ang gusto marinig ng kongregasyon kasi baka mag-alisan yan eh. Di ba? Ang daming challenge na ganyan. Natatakot ka baka lumiit yung kongregasyon, wala yung support. Pero kung ang Panginoon pinapakinggan mo, hindi ka mag-aalala kasi ang Panginoon, ang siyang may hawak niya kung ikaw'y lalago o ikaw'y mahihinto. Pero dahil ikaw ay hindi nagtatrust, nag-compromise ka. Yun. We hear what we want to hear. Knowingly or unknowingly, we all make choices as to who we are listening. Our gospel text has a promise. Yung ating gospel may promise. To those who call themselves followers of Christ, the scripture is a truth. It is a wonderful promise and a glorious truth. My sheep hear my voice. It does not say we could hear His voice. Hindi rin sinasabi we should hear His voice or we might hear His voice. The scripture are clear, crystal clear. My sheep, my true Christian followers, hear my voice. Ang totoong Kristiyano, maririnig ang boses ng Panginoon. Hindi could hear, maririnig. I know this will sound strong, but maybe it needs to be said. If you are not hearing the Lord's voice, then you are probably not walking in His will. Kasi pag ikaw ay nakikinig sa Panginoon, naglalakad ka sa kalooban ng Panginoon. Pag hindi ka naglalakad sa kalooban ng Panginoon, hindi ka nakikinig sa Panginoon. Di ba? Contradiction. Wala kang conviction. Walang mali. Tinutuloy mo. Kasi kahit narinig mo, sinabi Panginoon, huwag hindi yan, tumutuloy ka. Because you don't like to hear His voice. It means we want to discern, we want to understand, we want to know His plan for our life. Yun yung pag pinapakinggan mo ang Panginoon, gusto mo marinig, malaman anong plan ng Panginoon sa'yo. Gusto mo discern, gusto mo maintindihan. You want His guidance, we want His guidance in our decisions so we can make wise choices. Pero ang problema sa ibang mga Kristiyano, at madami na, kung mag-desisyon, base pa rin sa feelings. Sample yan, sa pagpili ng makakasama sa buhay, marami ang ganyan nangyayari. Marami baksak dyan dahil sa desisyon, hindi nag-base sa kung ano ang will ng Panginoon.
Kundi based sa ano ang gusto ng laman. Nasa laman eh. Iisa pa, parang ngayon, napansin ko, wala na yung proseso ng courtesy sa liderato ng church. Malaman mo, parang sila na ata mag-una. Kasi panahon namin, malalaman na ikaw ay nanliligaw sa kapatid na yun. Kasi iniiwasan, baka 3 na yung ligaw mo eh. Kasi pagpatunay na talagang sincere ka, papaalam ka. Hindi naman, kailangan papaalam. Ano yung sincerity yan? Ikaw babae, gusto mo yung ganun. Pinagpaalam ka, sincerity yan. Paano kung hindi pinagpaalam? Palihim. Hindi maganda yun. Kasi nagpaalam ka, yun doon na yun. Hindi ka na pwede basta alam nyo, pagka ganun, meron kang ligawan. Pati sa pakikipagkamay, hindi ka. Basta-basta mahawak ng kamay ng babae. Hindi ka basta nakikipag-mabutihan sa ibang babae. Kasi may tinatangi. Ganun dapat. Ganun. So pag ikaw, nag-ano ka na, gusto ko, pinagpipray ko. Hindi yung ligaw pagpipray mo. So, yun doon ka lang. Eh kung hindi alam, 3 na pa yung sabay-sabay mo niligawan. Kaya, yung courtesy sa leadership, importante yun eh. Kaya ikaw, babae, ganun, gusto ko yung ganun. Kahit pag gano'n ka pogi, hindi ka nag-proseso, hindi ka kalooban ng Panginoon. Masakit, pero pag talagang gusto mo isang kahit ilang taon ka maghintay. Pero, kasi alam mo, yun ang, hindi basta-basta umuoo. Kaya baka naman nagpaalam, pero parang hindi ko narinig. Parang dati members being informed of pagdating sa ganyang bagay. Ngayon, ano ang komportable or masaya sa katawan? Kahit na against na sa will ng Panginoon, hindi lang sa pagpili ng parte sa buhay. Nandiyan rin yung mga plano natin sa buhay. Yung iba, hindi na kasamang and concern ng pagiging Kristiyano sa pagplano sa buhay. Kung makaka-apekto ba ito sa paglilingkod niyan sa kanyang church o sa ating pagiging miyembro ng church, ito ba ay nakakasira sa testimony natin? Ito ang magiging desisyon natin? Wala nang ganun eh. Dapat yan ang mga concern natin. Yan dapat mga concern natin sa bawat desisyon natin. Sa trabaho, sa salita, kung paano makitungo sa mga tao kahit hindi mananampalataya. Sadly, yung iba kung anong sabihin ng mag-anak, doon sila. Meron akong alam. Tanangin mo, Brad, kamusta na? Buti sa biyahe pa, ikaw ay naka-attend. Ang sagot ba naman eh, actually, kontra na nga yung mga kamag-anak ko. Mag-anak niya daw sa pagiging born again niya. At mabuti nga at naka-attend pa rin ako. So parang may utang na loob ang church. May utang na loob ang Panginoon sa kanya, umatin siya. Ganun. Nakalimutan na yung church covenant. Nakasama sa sinumpa mo yung pag-attend. Pagka yung kamag-anak mo, persecuted ka, praise God. Alam mo yung mga apostol, nung hindi pa nila dinideclare na si Kristo, ay, ang bait sa kanilang mga tao. Nung nalaman na sila ay nagpipreach tungkol Kristo, hate na sila. Alam niyo ba yun? Yeah. Naging hate na rin sila. Pero nung hindi pa alam ng mga tao, sila ay nagpipreach. Pinipreach sila si Kristo, sila ay followers. Love sila. Ganyan talaga. Once, nung malaman na, mga followers ni Christ, hate na sila. Luke 14:27, whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Kung hindi ka bear ng cross ng Panginoon.
Part ng pagiging sheep of Christ ang mga struggles na ganyan. But if we will only listen carefully, beloved, knowing the voice of God results in finding the will of God. You can be assured that God wants you to know His will. Here's God's word, Bible, but He answered and said, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Matthew 4:4. Mga salitang galing mismo sa Panginoon. Every second, minute, hour, day, or of our life, we should live now by the word of God if you are a true sheep who follows Christ. It means something that proceeded from the mouth of God. It is in the past, it's happening in the present, and will continue to take place in the future. Stand on the promise that God, that our Lord is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. So it is imperative, very important, that we know His voice. We live by every word that proceeds from the mouth of God. There are two Greek terms translated word in scriptures. The two Greek words are logos and rhema. Alam niyo ba yan? Through, at times, though at times they are interchanged. Generally, logos have been described as the general word. Ito nakasulat, general word of God, through reading and hearing the scripture. You can receive all the knowledge you need concerning God and His promise. But just through reading, you do not necessarily receive faith. Paul shares this truth with us in the letter to the believers gathered in Rome. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Sa passage na yan, yung Greek term translated word, it is not logos, but rhema. Faith specifically comes by hearing the rhema of God. Yung logos be defined as written or said word of God, and rhema as the saying the action word of God. That is God giving a specific word to a specific person for a specific situation. Faith cometh by hearing the word of God. Rhema. Ito example. Writer in Hebrews shares that this truth Bible, without faith, it is impossible to please Him. May word, alam mo yung word, pero walang faith. Cannot please. Maraming knowledge, head knowledge lang eh. Faith comes by hearing, and hearing by the word. The rhema of God, and without rhema, it is impossible to please Him. And I know them. The verse is yung ating main text. What is the point? As sheep of Christ, we have direct orders that are only for us, especially sa atin lang for us sheep. Because Christ knows us. I know them. Hindi all kinikilala ng Panginoon, yung mga elect lang. Peter never walked on the water because of a general knowledge of God. Pwede ka maglakad. Hindi dahil doon, makapaglakad siya sa tubig. O, di ba? Ito. Peter required that Jesus give him a specific word. Peter asked, Matthew 14:28-29, and Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Kausap niya Panginoon. Ang sabi niya, and he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Kasi sabi niya, halika, Kristo, galing kay Kristo eh. Di ba? Nakuha niyo?
merong promise, but ito, sige, yung action, yung word ng gana kay Kristo. Pero base sa scripture pa rin eh. Lahat yan eh. Nakuha nyo? Di ba? Si Peter, kung hindi nag-go si Kristo, hindi siya lalakad doon. Alam niya, si Kristo nakapaglakad sa water. Panginoon, sabi niya, nakalakad siya. Si Kristo. Tama mo? Yung faith. Kasi ang ganda ka faith, ang faith niya kay Kristo, kaya nung sinabi ni Kristo, halika, nakalakad nga siya. Bilang sheep of Christ, we should give importance, malaking halaga kasi na malaman or ma-realize natin na hindi ito para sa lahat. Ito'y para lang doon sa sheep of Christ. Bilang sheep of Christ, we should give importance. Malaking halaga kasi ang malaman. Ma-realize na natin, hindi talaga lahat eh. The word Christ gave to Peter is directed to him. Sa kanya. Panginoon, parang gano'n. Palakad naman. Parang gano'n. Yun ang gano'n. The word Christ gave to Peter brought forth faith. Nagbigay sa kanya ng faith. Action, faith. Peter walked on the water because he had received the faith that God gave him. Yun. Jesus 12:2, di ba? The author and finisher of our faith is the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, through Scripture, you can and you will grow in your knowledge of God. The Scripture are powerful. They are food for our soul. In fact, Paul shares with Timothy the truth of the Scriptures. Says Timothy, 2 Timothy 3:16, kabisado niyo ba ito? All Scriptures given by inspiration of God, profitable for doctrine, for reproof. At kabisado yun. Pag gano'n, palagi ako tinatawag kasi favorite nating verse yan. The man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. E paano kung lagi ka naman absent? Paano yun? Minsan na nga lang umatin. Lagi naman nakatingin sa cellphone. Abang ng may overtime. Sana lang umatin, di ka pa mag-focus. How can you walk in Christ if you do not know Him well? Alam mo, pag ako tinatanong, pag may isang scripture, ang like ko tinatanong sa sarili ko, if I were Christ, what will I do? Kung ako si Kristo, anong gagawin ko? Kung si Kristo, anong gagawin ni Kristo? Yun eh. Ano ba ginawa ni Kristo? Anong ginawa ito sa isang pangyayari ka? Anong naging reaction niya? Ganun. If I were Christ, what would I do? What will I do? Ano ba yung magiging reaction ng Panginoon? Diba? Diba marami humility niya? Babatuin yung may kasalanan. Ang sabi niya, sinong walang kasalanan sa unang bumato? Yung wisdom ng Panginoon. Saka pa maghahanap. Yung wisdom ni Kristo, ang tignan mo. Kung nakikinig ka sa kanya lagi, may darating yung oras na mahuhugot mo yun. May sabi ng Panginoon, gano'n. Gano'n yan, pag nakikinig ka. How do you know Him well? To know Christ more as sheep, you need to hear every sermon, Bible studies as often as you can, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, Hebrews 12:10-25. And Scripture are paramount in our walk. We are called to read, mark, learn, and inwardly digest the Scriptures. You may listen to the Word of God and you may study the Scriptures, but only when the Holy Spirit comes and quickens us. Yung Holy Spirit ang nag-guide sa atin. Pag ikaw, may indwelling ka ng Holy Spirit,
Lahat tayo pare-pareho may indwelling. Iisa yung power ng Holy Spirit. Kaya mo naiintindihan yung Scripture because of the Holy Spirit. Pag wala ka Holy Spirit, di maintindihan yan. Kahit napakagaling mo pang magbasa. Since steers the Scriptures, yung Holy Spirit is steering the Scriptures to your heart. Yung general word of God, nagiging special word not for you because we are His sheep. Yung general word, nagiging special sa'yo. O, tulad ng, iba yung sabing, John 1:12. Kung narinig mo yung sons of God, kasama ka doon, di ba? Pero, nung hindi ka pa Kristiyano, parang regular lang sa'yo yun. Ano ba yun? May anak ang Diyos. Tapos yung tayo ay may inheritance because of Jesus Christ. Nagiging special sa yung mga scriptures. Before, it's just general. Binabasa sa simbahan, di ba? Parang Christian living lang. Pero nung ikaw ay magkaroon ng personal relationship sa Panginoon, naging special yun. Kasi directed sa'yo. Have you ever found yourself reading the scripture in clarity or new revelation comes to you? Dati hindi mo maintindihan yung scripture. Ngayon parang ang dali mong maintindihan kasi meron ka ng Holy Spirit. Why? Because you are now a sheep of Christ and the Holy Spirit indwells in us for us to understand is a specific word. Ang Bible, pag pinabasa mo sa unbeliever, hindi nila maintindihan. Kaya sabi ng Scripture, 1 Corinthians chapter 2, verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Lahat tayo nang dumaan dyan. Romans 10:14, how then shall they call on him in whom they have not believed? Ang tatawag, di mo pinaniwalaan. And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Kaya napaka-importante yung mga evangelism, yung ginagawa ni Brad Mike, di ba? Kasi may nag-share ng gospel. Mga kasip, the scriptures are alive. You receive direct orders. We receive direct orders. If you are not meditating on God's word, if you seldom make time to wait upon the Lord, then how can you learn His word to your heart? Jesus is the Word made flesh. Jesus encompasses His fullness of both yung general word and yung special word. He is the Word. He is the perfect, all-encompassing Word. The words you hear and all your desires should be carefully screened and weighed in the light of the Scriptures. God's Holy Spirit will never contradict the holy Word of God. We must yield, hear carefully the Word of God. We will never contradict the Scriptures. This is truly a busy age. Super busy ngayon. Gadgets, pati mga bata mo. Gadgets, pag inagaw mo, umiiyak. Talaga nagwawala. Social media. Hindi lang physical. Ang mga away ngayon. Digital na, di ba? At immediate pa. At the tip of our fingers. For too many of those that call themselves followers of Christ, worship of Christ, do not set aside time. May mga ganyan, hindi nagsiset aside ng time. To listen to Him. To listen for the voice. They listen to what they only want to hear this week. Bilangin mo ilan beses ka nakinig sa ating Panginoon, sa ating inner shepherd. And if we are honest, we often do not take time to listen to truly listen to those that God has placed in our lives.
If you miss physical service, did you spend time to listen do sa replay? Alam niyo, napakalinaw ng video lahat sa YouTube. Saka audio, saka video. Napakalinaw. Para sa akin, yung ating live YouTube, for me, parang professional lang may hawak. Honestly. Ganun ang dating. So truly, recommend yung tech group, siyempre sa biyaya ng Panginoon niya, no? Sabi nga sa preaching ni Brother Rael, sa year-end, para tayong Church of Corinth na pinagpala sa mga workers. Very good workers sa halos lahat ng aspeto. Hindi naman lahat, pero marami tayong workers. Brethren, we must take time to listen. There is, alam mo yung mga pagpresidente ka, na Amerika, ang tao laging nakangiti sa'yo. Si Roosevelt, ginawa yun, sumimangot siya. Tapos, ang presidente, kahit na sabihin niya, hindi yan nila pinapakinggan, basta ngingiti sila. Minsan, sinubukan ni Roosevelt. Kinamayan siya. Sabi niya, I killed my grandmother. Oh, that's very good. Kasi hindi siya nakikinig eh. Ang tinitigyan nila, presidente ito, kamayan ko. Hindi siya nakinig doon sa sinasabi. Sinadya yun ni kasi ganun. Hindi nakafocus doon sa sinasabi. Nakatingin lang doon sa tao. Oh, di ba? Ganun eh. Ang tawag doon, preoccupied yung utak mo. Kasi may sinabi, hindi mo naintindihan na rin kasi may preoccupied. May mas importante nakahaba sa service ka. Tagal-tagal naman mo, pitch. Hintay na yung ko doon, no? May appointment ka pa, pagkatapos sa church, mamadali ka umalis. Di ba? Preoccupied eh. So, hindi mo na naintindihan yung preaching. Kasi nga, preoccupied, nang susunod mong gagawin, na gusto mo. So, ibig sabihin, hindi mo gusto yung ginagawa mo dito. Ang hirap nun, pinarusahan mo yung sarili mo. Upo ka dyan ilang oras para hindi ka nag-enjoy sa Word of God. That's, para sa dista ka. Pakitang tao ka lang, attend ka lang para sa attendance. And they follow me. Most important, if truly you are one of His sheep, you will follow without doubt, without thinking. You will follow nang walang pag-aalinlangan. Brethren, it is time to slow down, to calm yourself. Listen to the one you call Lord and Savior. Not just to listen prayerfully when you read the scripture, we follow the command. Listen prayerfully when you hear a teaching or a Sunday message, then apply immediately. So why do some not hear the voice of God? Imbis na makorek, offended. Kaya yung iba, ang solusyon, lilipat ako. Lipat na ako doon sa ibang church. Yun ang laging pagmamalaki mo. Na doon ka sa isang church na pakikinggan ka, spoiled ka. So, may ganon. So, ikaw yung gusto mong pakinggan. Pero kung ikaw, yung nakikinig sa Panginoon, pag ikaw yung kinurek, ikaw ma-offend. So, ikabubuti mo yun eh. Spoiled ka, spoiled sila sa'yo. Kaya gusto ka nila doon. Yung church na mas pinahalagaan yung tao kaysa Diyos. Kaya, emosyon. Patay ilaw. Pagbukas, swimming pool pala yung gitda. Ganun yung mga Pentecostal, Saudi. Mga Jesus First, Jesus Reign, JR. Pare-pareho lang yun. Puro praise and worship yun na emotion. Ilang oras ka, kakantahan. Wala namang paulit-ulit. Yeah. Kasi tao yung piniplease doon. Hindi Diyos. Walang preaching na ma-offend. Tapos tapos mag-preach, may naka-ready ng yung mga float, may hangin na parang swimming pool, pop-up. Dumaan sa akin. Tignan ko eh.
Sige lang, yan po, tatanungin kita. Di ba? Ba't ako kailangan magpabaptize? Explain mo. Bisita ako doon eh. Kaibigan ng kapisina namin ni Marlene. Pentecostal yun. Dati ng Pentecostal nag-attend doon. Sa US, parang compound. Kaya hindi pwede pasukin yun ng mga matawa. Yung truth, kasi baka ma-offend si kapatid at hindi na umattend. So, wag natin ituro yung truth. I-dry down natin medyo sugar coat. Alam nyo, yung cleansing, yung truth, parang strainer yan para malaman mo kung sino talaga ang totoong sheep ni Kristo. Pag nag-preach ka ng truth, lalo siya nag-i-stay. Gusto ko to, yan ang totoo. Yan kasi yung sabi ng text natin eh. And I know them, meaning shepherd. Ang shepherd, alam niya kung ano ang i-feed niya sa kanyang sheep. Di ba? Kanyang flock. Alam niya kung ano ang makakabuti na ipakain sa mga tupa niya. Tayo yun, shepherd natin si Kristo. Alam niya ano makakabuti sa atin. Kaya alam ng Panginoon, Jesucristo, ang need ng mga sheep. At yun ay yung truth. Kahit masakit yan. Kasi yan ang kailangan natin. Alam mo, pag ikaw ay nag-Kristyano, mag-struggle ka. I count it all joy. Diba? When it comes to diverse temptations sa James. Bakit? Nag-struggle sa mundo, ibig sabihin, totoo siya na kay Kristo. Kasi nag-struggle siya eh. Bakit ka nag-struggle sa mundo? Kasi the world is against God, Christ. If you enjoy the world, you are not with Christ. So normal yun. Nagsisin ka, pero struggle ka. Bakit? Kasi hindi na natin, this world is not, di ba, home. We are just passing through. Nung ikaw ay naging ship, yun na yun. Pero pag ikaw, nag-enjoy ka sa mundo, yung sabi, I count it all joy when I come to diverse temptation. Parang negative, pero bakit? Ikaw mismo eh. Nalalaman mo na struggle ako Nakukonvict ako Hindi naman mangyayari yun kung wala kang Holy Spirit, kung ikaw lang eh. Di ba, yung sin dati, nahabol mo yan. Pagkapabilis ka, nahuhuli mo. Ngayon yung sin, ikaw ay nahabol. Pag ikaw ay mahina, nahuhuli ka. Ganun na yung sitwasyon ng Kristiyano. So alam ng Panginoon ang kailangan natin. Ang need ng mga sheep. Yun ang truth. Kahit masakit, yan naman ang ikalalakas natin. Parang gulay. Gulay lang yan eh. Na mostly hindi gusto ng tao. Diba? Ang palaya. Kaya ginawa ng pandesal yung palaya. Ayun. O diba? Palaya ba yun? Ano yung... malunggay. Ginawa pandesal yung malunggay. Pero sumikat Healthy. Healthy na masarap. Nag-i-enjoy ka, tapos healthy. Yun ang gusto ng tao eh. Diba? Yung binigyan ako biskwit. Wala mo lang pala masaya. Hindi ako mag-enjoy kainin to. Parang ang tabang-tabang. Yung gulay, di ba? Buti sa katawan. Unlike yung mga meat, masarap yan. Hamburger, Big Mac. Pero masama sa katawan, di ba? Pag sobra. Pero sarap, di ba? Yung sinigang, taba. Burrito ko yun eh. Yung gulay na mabuti sa tao, ayaw na tao. Yung preaching na compromise, masarap lang sa tenga. Masarap lang yan sa tenga, yung compromise na preaching. Pero hindi yan mabuti sa spiritual growth mo. Makasama. Hindi tulad ng preaching the truth. Masakit man sa tenga, pero mabuti sa paglago ng spiritual natin. Di ba? Kung offended ka sa truth, baka hindi ka sheep. Goat ka. Kambing me. Di ba? Our gospel text today speaks to that. But ye believe not, because you are not of my sheep. My sheep hear my voice, I give unto them
eternal life, and they shall never perish. John 10:25 to 28. Jesus answered them, I told you, and ye believe not the words that I do. In my Father's name, they bear witness of me. But ye believe not. Yan. I gave unto them eternal life. Mga hindi pakilala ni Kristo, hindi in order to hear His voice, you must be one of His sheep. We must accept the gift of eternal life that is found only in Christ Jesus. Bible, confess with your faith, with your mouth, Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead. Pag sinabi God, you believe that God raised Him from the dead. You believe sa death, burial, and resurrection. Kasi hindi ka na, pag pinaniwalaan mo yung pag mabuhay mong muli ng Panginoon, importante yun. Kasi kung hindi, patay yung Panginoon mo, nanatiling patay. You shall be saved. And Romans 10:9, for too many never become one of the Lord, one of the fold. Far too many never hear the voice of the good shepherd because they are willing to accept Him as Savior but not as their Lord. Oh, alam niyo ibig sabihin yun? Gusto ko siyang isave ako pero hindi ko siya ma-accept ang Lord. Alam mo, yung salitang Lord, pag sinabi mo Lord, lahat ng sabi niya, susundin mo. Hindi yung meron ka exception. Pag sinabi mo Lord, you submit fully your life sa iyong Savior. Huwag mo na tawagin na Lord kung pipiliin mo lang yung susundin mo. Hindi yun, hindi Lord yun. When you say the Lord, my Lord and Savior, Jesus Christ, it means you submit to all His command sa Kanyang will. Hindi yung pipili ka lang. Yun ang salitang Lord na binanggit mo and Savior. Hindi yung, Jesus my Savior only. Gusto mo, iligtas ka lang, pero hindi mo siya susundin. Di ba? Hindi ka magko-commit. Ganun yung gusto ng tao. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Now, if Jesus is truly your Lord, then why wouldn't you spend time with Him? Bakit? Hindi mo magawa na mag-spend time sa Panginoon. He wants to have a deep relationship with you, with us. He yearns to restore your relationship if it has become distant. Pag ikaw ay nanghihina, gusto ng Panginoon, i-restore tayo. Kasi tayo ay sheep niya. Pakinggan mo lang siya. He wants to reveal His will for you. Gusto i-reveal ng Panginoon ang kanyang kalooban. He is a God of restoration and revelation. We must redeem our time. Redeeming the time because the days are evil. Kanang tatamad-tamad. Find time, make time to sit quietly before the Lord. Put your life in neutral gear and calm your heart. Wait upon the Lord. Say silently or aloud, Lord, I am here. I will listen to you. Lord, I want to hear your voice. Kalimutan mo muna ang trabaho, mga bagay na hindrance sa buhay natin. I yearn to know you, your will, Panginoon. Study more, spend more time to read the Bible. Yung mga nagko-complain na hirap sila malaman ng will of God, kasi hindi naman sila nagbabasa eh. O nakikinig ng mga Bible studies, hindi focus. Focus, listen carefully to what Christ is saying to us and what He wants us to do. Hindi yung what we only want to do. Even there will be struggles, you will do it for the Lord. And not only so, but we glory in tribulation, also knowing that tribulation worketh patience. Romans 5:3.
1 Peter 2:21, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. As sheep we also suffer for Christ, we suffer for our shepherd, but it is not worthy to be compared with the glory awaiting us. Yun ang promise eh. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Romans 8:18. When we sit quietly and calm ourselves in the presence, begin with the words, I love you, Lord, because you love me first. Di ba? Or thank you, Lord, for what you have done for me, even I'm not worthy. Then wait peacefully and listen for his words carefully. Yung fasting, ano yan, isang paraan yan para pakita ka talaga ng pagmahal sa Panginoon, kanyang seriousness. Nagawa yan eh. Pero hindi yung tulad ng fasting sa Ramadan, sa pilitan. Isip mo ba, gugutom mo sa sarili, pero spend time ka pa sa Panginoon. Kain na. Brad, kain na, maya na. Fasting ako eh. Kasi gusto mo mag-sacrifice, gusto mo magkaroon ng effort, mahirapan. Yun ang gusto mong gawin para sa Panginoon. When you calm yourself and listen to the one you call Lord. There is tapos na. Last page. Hindi ko kasi pwede putulin kasi ano yun expository yan eh. The scripture not only tell us, but command us as followers to go to your room, close the door, and pray, di ba? Matthew 6:6. Brethren, it is not that complicated. Go to your room, close the door, and pray. Nagawa mo ba yan? Manalangin lang. Talk to him, yet remember to also listen. You just don't talk to him, you listen. Pero kasi siya lang ng salita. Hindi ka na makasingit, di ba? Hindi ka ng taong kausap. Gusto niya siya lang magsasalita, ikaw lang makikinig. Siya hindi makikinig sa'yo. And if you do, you will surely hear his voice. Yeah? Ano ibig sabihin? Basta ka. Tapos, yung binasa mo, pinakinggan mo. Sinunod mo. Hindi yung binasa mo lang, skip. Kasi parang kontra sa akin yan. Pero kung ikaw yung totoong followers, kahit parang pero sabi ng Panginoon, susundin ko na lang. Susundin ko kasi alam ng Panginoon, ano ang dapat ipakain sa akin. Alam ng Panginoon, ano ang makakabuti sa akin bilang sheep. Yun ang thinking mo. Doon ka mas mabilis lalago. Pero nagbabasa ka, pag medyo kumukontra sa gusto mo, parang hindi ka makikinig. Pag nabasa ka, nakikipag-usap ka sa Panginoon eh. At pag sinusunod mo yung nabasa mo, nakikinig ka. Maybe not in the first few days. Hindi ka agad. Maybe not even in the first week. Slowly we hear what we listen for. Slow down, calm your heart. Be patient upon the Lord. Di ba sabi kayong may patient ka? Wait upon the Lord. He is patient with us. We should listen, follow, and teach the whole counsel of God, and not just partial. Acts 20:27, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Hindi yung pipiliin mo lang yung full gospel, pero may mga hindi tinuturo. Iba, dinagdagan pa na apokrypha. Are you a sheep who follows Christ, our shepherd? Yan ang tanong natin. Obey. Sheep, baka goat ako. Kung medyo pasaway ka pa na sheep, start to focus in hearing. Listening and following is instruction.
2 Timothy 2:16, di ba? Yan, pleto na yung Bible. To be a good sheep who follows his shepherd, our Lord and Savior, Jesus Christ. Paano ba malalaman kung ikay naabot mo na yung pinakatugatog, kung ba, summa cum laude, di ba yung pinakamataas? Magna cum laude. Paano malaman ng Kristiyano magna cum laude? Kailan? Wala. Sabi ni Paul, until you know the full knowledge of the Lord Jesus Christ. Ang dami na alam, pero tingin sa sarili, ang dami niya pang kailangan malaman. Dadating lang yan, kasi hindi naman nare-reveal sa atin lahat, dadating lang yan pag tayo ay nakita ng Panginoon. Until we come to the full knowledge of the Lord Jesus Christ. Kaya walang hinto. Ang pakikinig, pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Panginoon. Wala yung tipong 5-star na ako sa kaalaman sa Scripture. Si Paul mismo, di ba? Kaya ano siya tuloy-tuloy siya. Wala yung retire. Until we come to the full knowledge of our Lord Jesus Christ. Hindi natin maabot yan kung hindi pa tayo makakasama ng Panginoon. Kaya hindi mo pwede malaman yung mga secret things pa na parang hindi pa natin. Huwag ka na dyan, ma-stuck ka eh. Yung nga, simpleng bahay, di masunod, mapakinggan, yung pa sa mahirap na doctrine. Di ba? Nakatawa ka naman. Yung mga simpleng doktrina eh, hindi mo masunod eh. Pagpipilitan mo, makikipagtalo ka pa doon sa isang doktrina na napakalalim. Di ba? Ubus oras mo. Hindi ka na lumago. Puro ka na complain. Naging stagnant ka na. Pero iba, nagko-concentrate sa yung revelation, yung future. Future eh. Pa natin alam yan eh. Parang hindi pa natin sigurado, yung nga ba talaga ibig sabihin, hindi katulad yung mga nangyari na. So, yun lang yun. So, kung tayo talaga, tanangin natin sa niya, are we a good sheep that we read, we listen, we hear His voice? He hears our voice. Right? Makikinig ba tayo? Pag binasa mo, papakinggan mo ba? Susundin mo ba? At na walang kondisyon. Yan ang totoong followers ni Christ. Hindi siya nagbibigay ng kondisyon. Pag alam niyang para sa Panginoon, hindi yan titignan ko ang sagot. Amen na. Amen. At kung may dumating na problema, hindi ka ba tutuloy, hindi mo ginusto. Di ba? Hindi yung umpisa pa lang, tinanggihan mo na. Iba yung sa kalagitnaan, tulad sa Brad Louie, dapat siya yung mag-preach. And then, he lost his mother. So nagpalit kami, dapat next week pa ako eh. Iba yung ganon. Kaysa yung, pisa pa lang, tumanggi ka na. Titignan ko. So, let's be a good sheep. Listen, hear His voice, follow yung instruction. Yan lang po ang ating message sa gabi ito. Salamat sa pakikinig.